Nako, paano ba yan? Ang administrasyon ngayon sa Kongreso, PAGCOR, Presidential Anti-Organized Crime Commission, kasama na rin ang NBI at iba pa, ay naglalabas na po ng mga ebidensya laban sa mga dating opisyalis ng ating pamahalaan. Lalo na ngayon yung kay dating Secretary Harry Roque, may mga bank document at mukhang maraming perang involved dun po sa ni-raid ng PAOK, dun po sa Porac, Pampanga, at nabuksan na po yung vault. Nandun po yung mga bank record. Nalaw ko na. So, paano ngayon yan? Okay? So, nangyayari ito. Pakinggan po nyo itong report na ito ng ating aking mga kasama sa media, especially sa Inquirer. Tingnan nyo itong kanyang report. Presidential spokesperson Harry Roque and his former executive assistant Alberto Rodulfo A.R. de la Serna were found in Lucky South 99 Corporation, the raided Philippine offshore gaming operator hub in Pampanga. Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio shared photos of the documents to the media after Philippine Amusement and Gaming Corporation Chief Alejandro Tenco revealed in a Senate probe that Roque assisted Lucky South 99 Corporation. According to Casio, they found nothing suspicious about the documents initially. However, Casio adds that with the latest statement of Tenco that Roque asked PAGCOR to grant licenses to these scam farms, the document... Ayan, yan po yung lumalabas. May dokumentong na-discover ang PAOK doon sa Porac, Pampanga. Pag sinabi kasing bank document, ibig sabihin nakapangalan yan kung kanino. At doon na-discover kay Harry Roque at saka doon sa kanyang executive assistant. Bakit sila mayroong ganung record? Wow! Kasi, kung di ako nakakamali, kahapon lang, nagsalita na si Harry Roque, hindi daw siya abogado ng Pogo. Sa kabila ng sinabi na nga ni Chairman Tenco ng PAGCOR na nagpunta sa kanya, kasama yung kanyang kliyente at nakikisuyo, i-renew yung lisensya. Pero hindi lang renewal, expansion dahil nga na triple ang lawak. Tapos ngayon, ito na, PAOK, naglabas ng dokumento base dun sa kailang na-recover, dun sa binuksang vault at dun sa mga raid nilang Pogo sa Porac, Pampanga. Yari talaga si Roque dito. So ito na, anong nangyayari ngayon? Yung anti-Marcos, yung mga DDS, alam mo, isa sa mga nangungunang DDS, ito si Harry Roque. Grabe ang mga batikos nito kay Pangulong Marcos. Sa buong pamilya, grabe. Talagang pinagre-resign niya. Halos manawagan na nga siya ng people power para pabagsakin ng gobyernong ito. Yun naman pala, mayroon siyang malaking problema. So ngayon, anong nangyayari? Nakakasabit-sabit na ngayon itong mga DDS. Si Duterte, mabigat ang kaso sa ICC. May bago pa ngayong kasong plunder na isinampa ni dating Senador Trillanes. Ngayon sa hearing doon sa Kongreso, ang tindi. Tungkol doon sa extrajudicial killing ng Committee on Human Rights at saka Committee on Illegal Drugs. May mga humarap na doon sa Kongreso kahapon na, tinutukoy yung mga nakaraang gobyerno may kinalaman sa human rights violation. So, patong-patong na ito. Gumalaw na ang gobyerno at inilalabas na ang mga ebidensya laban sa kanila at base sa kanilang mga nakukuhang dokumento. O kung yung mga gunita, 2 taon maiingay ang mga anti-Marcos, DDS. Ang dami nilang akusasyon sa ating gobyerno, wala naman dokumento. Tulad ng adik ang Pangulo, bangag ang Pangulo, video, pulburon, kalokohan, lahat ng smuggling umano, corruption, wala silang iniharap na dokumento at wala silang ipinail na kaso. Pati yung pagharap ni Morales dun sa public hearing, kaya nasira si Bato de la Rosa. Nagalit ng tao, baka nga hindi na maging senador yan dahil nagpagamit. Wala rin matibay, puro hearsay. Fake na testigo. O di ba, 2 taon, wala silang ginawa kung hindi manira ng manira sa gobyerno nang wala namang basihan. Ngayon ang gobyerno gumalaw, eto't nadidiscover. Bank document, napakabigat na ebidensya niyan. Kasi pag sinabing bank document, nakalagay doon ang pangalan, magkaanong amount at sino ang may-ari. At kung nakatabi sa vault, ibig sabihin sinadyang itago. Ay na-discover dahil ni-raid nga po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ayan, yung PAOK. By the way, naisip lang natin yung PAOK. May mga nagko-comment, Sir Mike, bakit si BBM tahimik sa Pogo? Bakit si BBM hindi nagsasalita sa Pogo? Hindi ho kailangan magsalita ang Pangulo. Meron na yung PAOK, Office of the President yun.
Kaya nga, Presidential Anti-Organized Crime Commission, sila na nga po yung nag-iimbestiga, sila na nga po yung nagre-raid. O di yun na yung galaw ng Pangulo. Kasi Office of the President yun. Approve yun sa Presidente. Nagre-report sila sa Pangulo everyday kung anong development. Ano pa bang gusto nyo? Nasanay kasi kayo, nung nakaraang gobyerno, lahat si Duterte ang nagsasalita. Hindi ho ganun ang style ng management ni Pangulong Marcos. Pinagagalaw niya ang mga tauhan niya. At yan na nga, gumagalaw ang NBI, PAGCOR, at saka PAOK. At na-discover nga ng PAOK sa kanilang raid yung mga dokumento. So, ngayon naglalabasan na yung kaya pala galit na galit itong mga anti-Marcos, gusto nilang palitan, gusto nilang pabagsakin, yung pala may mga itinatago sila. DDS, paano kayo sasagot ngayon dito? Buhay yung katotohanan, paano nyo ipagtatanggol si Roque dito? Inamin na ng chairman ng PAGCOR, nagpunta sa kanya. Tapos may bank document. So ano yan? Antibay po ng mga ebidensya niyan. So, sinabi ni Roque doon sa kanyang interview na social media na wala daw hindi daw si abogado. Paano hindi si abogado ng Pugo? Ayan na. Lutang na. So ayan na po. After 2 years, gumalaw na ang gobyerno at hindi ho pangkaraniwang ebidensya at dinadala sa korte at dadalhin sa korte ang mga kaso. Kung hindi man gobyerno, may mga individual grupo tulad ni Trillanes nagpapail ng kaso. Meron pang panibagong kaso siyang ipapail, korupsyon. Si Atty. De Lima na pinakulong ni Duterte ay hindi lang ho complainant. Abogado rin ang biktima at complainant na rin before International Criminal Court. So nagpatong-patong na. At ngayon, doon sa yung napakinggan yung public hearing sa Kongreso ni Congressman Barbers doon sa about illegal drugs issue. Nako, antindi po na sinasabi nun si Arcierto ba yun? Basta Arthur Arcierto yata. Basta si Arthur, yung dati hong pulis. Bahala na kayo kung maniniwala kaya. So, ang titindi po ng nagpuputok ang balita, lumalabas na ngayon, mula sa pribadong sektor at gobyerno, yung mga ebidensyang magpapatunay sa kung ano ang nangyari ng nakaraang gobyerno at dahan-dahang nadidiscover kung ano yung pananagutan at posibleng kasong kakaharapin like Harry Roque na napakaingay, pinakamaingay na DDS yan. Grabe magsalita, akala mo napakalinis. Grabe manlait sa ating Pangulo. Di ba? Lalo nung matanggal yung kanyang asawa doon sa Pag-ibig, di ba? Natanggal, direktor. O ngayon, yung pala naman ganyan, marami palang pera si Harry Roque. Ay, sa Porac, Pampanga pa lang yun. Ay, paano yung sa Bataan? Nabalitaan ba yung sa Bataan? Taga-Bataan si Harry Roque. Merong malawak doon ng Pugo, 25 billion daw po ang business ng Pugo ron. Ay, itong na-discover sa ngayon ng PAOK, doon pa lang sa Porac, Pampanga. So, posibleng si Harry Roque, abogado nung, naloko na. Hirap ipaliwanag yan. Bank document, hindi ho nababali yan, hindi napepeke yan. Matindi. Ayan na nga po. Yung kanilang paninira, bumalik, backfire. Yung kanilang akusasyon at kanilang paninila sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, nagbalikan sa kanila lahat ngayon. Lutang na lutang po yung mga nagpapatunay. Ulitin ko, taga-gobyerno, after investigation at pribadong sektor na may karapatang mag-file ng kaso. Especially yung mga biktima ng di umano human rights violation o extrajudicial killing. Naloko na! Maraming dapat abangan. Kaya please lang po, i-like po ninyo ang aking mga video. Mag-like, mag-subscribe, mag-follow at marami pa tayong babanggitin at susubaybayan. Dahil ang ating topic dito, base sa buhay, naglulumiyad na mga nagpapatunay sa mga public hearing at pagpapail ng mga kaso ng mga may kapangyarihan.